Nagmamadaling sumigaw si Haho na hindi niya kinikilala iyon at hindi pa napagdedesisyonan ang nanalo. Tumawa si Sokhan at sinabing hindi mahalaga. Itinuro niya ang karamihan sa likod niya at sinabing may sagot na ang mga manunood sa kanilang mga puso, at lahat sila ay nagsabing nanalo siya, kaya ano ang magagawa niya? Balak mo bang sirain ang iyong pangako? Bagamat ayaw ni Haho, wala siyang ibang pagpipilian. Ngumisi si Sokhan at sinabi kay Haho, bakit hindi mo ako tawaging kapatid? Nang makita ang espada ni Sokhan na nakatutok sa kanya, lalong kinamuhian siya ni Sokhan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa kanyang 11 taong buhay, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Samantala, patuloy na hinahanap ng bodyguard ang kanyang young master na si Wu. Hindi maintindihan ng bodyguard kung paano naglaho ang kanyang young master na si Sokhan matapos lamang niyang gawin ang mga pormalidad sa pasukan. Bigla, bahagyang narinig ng bodyguard ang mga tao sa pamilyahan na nag-uusap na maglalaban ang ikatlong young master at ang ikaapat na young master. Namutla ang bodyguard nang marinig ang nakakagulat na balita. Nagpanik siya, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang balita. Nang dumating ang bodyguard, nasaksihan niya ang kanyang young master na itinutok ang kanyang espada kay Haho, hinihiling na tawagin siyang kapatid. Parehong nahihiya at galit si Haho, sumigaw siya ng, tumahimik ka. Sokhan, hindi ka ba nahihiya? Malinaw na nilabag mo ang mga patakaran. Tumawa si Sokhan dito, galit na itinutok ni Haho ang kanyang espada kay Sokhan at sumigaw. Naglalaban tayo sa swordsmanship, ngunit gumagamit ka ng mga teknik ng suntok. Labag iyon sa mga patakaran. Hindi napigilan ni Sokhan ang pagkunot ng noo. Talagang mapanlin lang itong si Haho. Sa simula pa lang, sparring lang ito, pero ipinapalagay niya na swordsmanship ito nang walang sinasabi. Hindi alam ni Sokhan na sinusubukan ni Haho na iligtas ang kanyang reputasyon. Hindi masisira ang kanyang pride kung matatalo siya ni Sokhan dito. Hindi siya makakaharap sa labas. Hindi nag-abala si Sokhan na makipagtalo sa matigas ang ulo na lalaking ito. Ngumisi siya at sinabing, sige, kung ganoon, tumayo ka at atakehin mo ako ulit. Nahirapan si Haho na tumayo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang lihim na natutunan ni Sokhan para magkaroon ng ganoong internal strength, gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na swordsmanship para harapin si Sokhan. Naglabas ang buong katawan ni Haho ng napakalakas na true energy. Ang ilalabas niya ay ang lightning sword. Naramdaman din ni Sokhan na nagbago ang aura ni Haho. Tinipon ni Haho ang lahat ng kanyang lakas, hinawakan ang kanyang espada, at sumugod patungo kay Sokhan. Nagulat lang si Sokhan saglit. Nang sumugod ang espada ni Haho patungo sa kanya, mabilis siyang umiwas sa gilid. Ngunit nang dumaan sa lightning sword, nakita ni Sokhan na ang bilis ng espada ni Haho ay hindi lamang mabilis kundi napakalakas din. Muling nagmadaling sumugod si Haho patungo kay Sokhan, humahampas muli ang kanyang lightning sword. Nahirapan si Sokhan na depensahan ang sarili. Mayabang na sinabi ni Haho, huwag kang magulat ng maaga, Sokhan. Patuloy niyang hinampas ang kanyang espada, naglulunsad ng malaking opens iba laban kay Sokhan. Ang kanyang sword path ay napakaritmiko at sa pangkalahatan ay promising, ngunit hindi pa rin ito umabot sa antas na makakatalo kay Sokhan. Kulang pa rin ang lalaking ito sa kasanayan at kalupitan sa bawat hampas ng espada. Matagumpay na umungal si Haho, panahon na para tapusin ito. Hindi niya alam na naisolo ni Sokhan ang kanyang swordsmanship. Isang bahagyang pagbabago lamang at maliligaw ang kanyang swordsmanship. Nang hahampasin na sana ni Haho ang espada, nagpanggap si Sokhan na matamba at yumuko. Talagang nawala ng balanse si Haho, at ang poster na ito ay napaka-convenient para tumugon si Sokhan gamit ang Sky Piercing Kick. Ginamit lamang ni Sokhan ang kanyang binti, at sapat na iyon para talunin ang mayabang na si Haho. Ngumisi si Sokhan at winasiwas ang kanyang espada. Tatapusin niya ito gamit ang espada ayon sa gusto ni Haho. Siyempre, hindi na makakalaban si Haho. Nakita ang espada ni Sokhan na humahampas ng diretso sa kanya. Nagkaroon lamang ng oras si Haho para manginig at sumigaw ng isang beses.
at pagkatapos ay nahimite at bumagsak ng diretso sa arena floor. Naguguluhang tumingin ang mga tauhan sa kanilang young master na nakahiga sa lupa sa harap nila. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay nabawi nila ang kanilang mga sarili at nagmadaling pumunta para dalhin si Haho sa klinika para gamutin. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Sokhan na parang nabunot ang isang mabigat na bato na nakadagan sa kanya sa loob ng maraming taon. Dahil nabuhay siya sa isa pang buhay, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Sokhan. Hiniling niya na sana ay mapalo niya ang batang si Haho sa buong buhay niya. Noon din, nagpakita ang library ng bagong notification. Isang serye ng updated na impormasyon ang ipinadala kay Sokhan. Una, ang laban kay Haho ay naitala at ang recording ay itatago sa library. Pangalawa, ito ang unang pagkakataon ni Sokhan na magtago ng recording, kaya gagantimpalaan siya ng spiritual medicine. Hindi inaasahan ni Sokhan na makakakuha siya ng spiritual medicine mula lamang sa isang casual na laban. Ang mga spiritual medicine na iginawad ng martial arts library, bukod sa ginseng, ay may kasamang maraming iba pang espesyal na uri. Inisip ni Sokhan na marahil ang mga ito ay mga bagay na nakakatulong na mapangalagaan ang katawan, mapuna ng chi at dugo, o mapataas ang internal strength. Tila napakamahal ng mga ito sa kanyang nakaraang buhay. Ang ilang mid-grade spiritual medicine lamang ay sapat na para mamuhay ng marangya si Sokhan sa loob ng ilang buwan noon. Ipagpapalit lang ni Sokhan ang mga ito sa pera noon, ngunit hindi na ngayon. Kung magagamit niya ang spiritual medicine para mapangalagaan ang kanyang katawan, mas lalakas ang kanyang likas na true chi. Kaya hindi magiging tanga si Sokhan na ipagbili ang mga ito sa pera tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Biglang umalangaw ang isang nagulat na boses. Nagmadaling pumasok sa arena si Wu, ang bodyguard, na may panik. Nag-aalala niyang tinanong ang young master, "Okay ka lang ba? Nasugatan ka ba? May ginawa ba ang ikaapat na young master sa iyo? Hayaan mong tingnan ko ang iyong braso." Ngumiti si Sokhan at sinabing, "Hindi ako nasugatan. Nanalo ako." Labis na natuwa si Wu, ang bodyguard, at sinabing, "Young master, 3 buwan ka palang nagpa-practice at ganito ka nakagaling." Ngunit nanahimik si Sokhan dahil sa pahayag na ito. Marami pa rin siyang pagkukulang. Ngayon, may pagkakataon pa rin si Haho na talunin siya. Kung ang nakatatandang young master, ang pangalawang young master, o kung ang taong lumitaw ngayon ay ang sinasabing prodigy, ang pinakabatang young master, kung gayon paano makakalaban si Sokhan? Tiyak na hindi siya makakalaban, lalo na ang manalo. Kung gusto niyang makipagkompetensya sa kanila, kailangang lumakas si Sokhan. Pagkatapos ay inayos ng pamilya ang isang silid tulugan para kay Sokhan. Bago umalis ang katulong, nagmadaling nagtanong si Sokhan, "Wala ba akong pribadong silid tulad ng mga nakatatanda sa pamilya o ang pinuno ng pamilya?" Walang pakialam na sinabi ng katulong, "Wala akong natanggap na utos." Napangiwi si Sokhan at hinayaang umalis ang katulong. Matapos niyang lisanin ang silid, hindi napigilan ni Sokhan na makaramdam ng pagkabigo. Nagdulot siya ng malaking kaganapan sa unang araw, hindi ba dapat may mga pagbabago kumpara sa kanyang nakaraang buhay? Nagpa siya si Sokhan na huwag nang isipin ito, at gustong suriin ang spiritual medicine mula kanina. Tinawag ni Sokhan si Miss Wan. Mabilis siyang lumitaw sa pagkakataong ito, hindi lamang ang boses kundi pati na rin ang totoong tao. Tinanong ni Wan si Sokhan, "Gusto mo bang tanggapin ang spiritual medicine reward?" Sinabi ni Sokhan na gusto niyang tanggapin ito ngayon din. Biglang nagtaka si Sokhan kung paano niya tatanggapin ang spiritual medicine. Hindi niya maintindihan kung paano nagtatago ng mga item ang library. Hindi niya napigilan ang kanyang pagkamausisa. Tinanong ni Sokhan si Miss Wan, "May mga kondisyon ba para matanggap ang reward at ano ang recording na itinago?" Ngumiti lamang si Wan at nagtanong, "Gusto mo bang suriin agad?" Pagkatapos, biglang nagbago ang pader sa silid. Ang espasyo sa paligid ni Sokhan ay naging puti. Nagtanong siya ng naguguluhan, "Nasaan ako ulit?" Biglang lumitaw ang isang figure sa likod ni Sokhan. Ito ay isang ilusyon na lumikha muli ng laban ni Sokhan kay Hajiho kaninang umaga.
Nagpanik si Sokhan nang makita ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung ano ang nasa harap niya. Ang bawat salita at aksyon ay eksaktong kapareho ng nangyari kaninang umaga. Biglang naintindihan ni Sokhan na ang recording ay isang replay ng aktwal na eksena ng labanan. Ang panunood bilang isang spectator ay nagparamdam kay Sokhan na napaka-interesante, na parang nasaksihan niya ang labanan ng personal. Sinabi ni Wan mula sa gilid, ang martial arts library ay maaaring magtago at mag-record ng mga labanan ng mga user. Maaari mong suriin ang iyong mga labanan kahit kailan mo gusto. Marahang winasiwas ni Wan ang kanyang kamay, at agad na naramdaman ni Sokhan ang ilusyon ni Haho na sumusugod patungo sa kanya, at direktang nagbago siya bilang Sokhan na nasa arena. Umupo si Sokhan sa lupa dahil sa takot. Ipinaliwanag ni Wan na maaari rin niyang maranasan ng direkta ang recording. Galit na sinabi ni Sokhan na dapat sinabi niya ito kanina. Samantala, ang ilusyon ni Haho ay patuloy na naglalabas ng lightning sword. Dahil naranasan niya ito mismo, naintindihan ni Sokhan ang teknik ni Haho. Ang lightning sword ay medyo malakas. Ngunit kung gagamitin niya ng tama ang kanyang likas na true chi, wala itong halaga. Sinimulan ni Sokhan na subukang ilapat ang natutunan niya mula sa Heavenly Divine Art. Ang likas na true chi sa loob ay dahan-daw ang lumitaw. Matagumpay na ginamit ni Sokhan ang kanyang likas na true chi para talunin si Haho nang hindi nahihirapan tulad ng ginawa niya sa arena kaninang umaga. Nang matalo si Haho, nawala ang ilusyon ng recording. Pagkatapos ay tinanong ni Sokhan si Wan kung bakit na-save ang mga bagay na ito. Ngumiti si Wan at sinabing, para sa layunin ng pagbuo ng library. Nagtaka si Sokhan at hindi masyadong naintindihan. Ipinaliwanag ni Wan na ang martial arts library ay nilikha para kolektahin ang lahat ng martial arts material sa martial world. Ang mga secret manuals ay bahagi lamang nito. Kaya't i-record namin ang mga recording para mas epektibo kaming makapag-communicate. Sa wakas ay naintindihan ng lubusan ni Sokhan. Alam niya ngayon na mayroon ding feature na ito ang martial arts library. Tila malaking tulong ito sa kanya. Nag-isip si Sokhan ng ilang sandali at pagkatapos ay tinanong si Wan, nakatanggap ako ng spiritual medicine bilang reward dahil nagbigay ako ng recording. Masayang sinabi ni Wan, tama iyan, ngunit idinagdag niya na hindi palaging ibinibigay ang mga reward. Automatikong huhusgahan ng martial arts library kung magbibigay ng mga reward batay sa kalidad ng recording. Dahil ito ang unang pagkakataon na may reward, nagtanong si Sokhan, mayroon palang paghuhusga. Matiyag ang ipinaliwanag ni Wan kay Sokhan, sinasabing ito ay isang assessment ng antas ng kontribusyon ng recording na ginawa niya. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo ang reward. Lumipas ang kalahating oras at dumating ang bodyguard sa silid ni Sokhan. Binuksan ni Sokhan ang pinto at walang pakialam na sinabi, sabi ko magpapahinga ako ngayon, ano ang problema? Pagkakita niya sa kanyang young master, nagulat ang bodyguard na si Wu at nagtanong, bakit parang napakapula ng kutis mo? Natuwa si Sokhan nang marinig ito. Ang dahilan kung bakit siya nagkaganoon ay dahil kalahating oras ang nakalipas, binigyan siya ni Wan ng isang spiritual medicine pill na gawa sa spiritual medicine na 50 taong gulang. Bagamat alam ni Sokhan na hindi ito kasing ganda ng lumalabas sa mga alamat, malamang na napakabihira nito sa sikat na sekso. Kaya't agad na nilunok ni Sokhan ang spiritual medicine pill. Hanggat lubusan niyang maabsorb ang pill na ito, agad siyang makakatanggap ng 5 taon ng cultivation. Bagamat medyo mahirap lunukan, tila may magandang epekto ito. Nabawi ni Sokhan ang kanyang mga senses at nagtanong sa bodyguard, ano ang problema at tinawag mo ako sa oras na ito? Mukhang nahihiya ang bodyguard bago siya makapagsalita, may tumawag kay Sokhan. Nakatayo siya sa likod ng bodyguard at tiningnan si Sokhan na may nagliliyab na pulang mga mata, sinasabing, ikatlong young master, ipinatawag ka ng pinuno ng pamilya. Agad na naging alerto si Sokhan. Ipinapatawag siya ng pinuno ng pamilya.